Kaya mag-ingat po tayo na parating i-ano mo kagad yung sarili. No, it's God's timing. One day, mga kapatid ko, for sure, ito ay ipapaalam sa'yo ng Panginoon. Siya rin mismo magsasabi sa'yo, anak, humanda ka na sapagkat aalis na tayo. Gagamitin ka na. Si Abraham, one day, ang tagal po niyang mananampalataya, pero isang araw ginising siya ng Diyos. Ang sabi niya, Abraham, gumising ka sapagkat uumpisahan mo na ang paglalakbay. Naglakbay na po si Abraham. Okay? At sa kanyang paglalakbay, mga kapatid ko, hindi siya nagtanong sa Diyos sapagkat alam niya ng tawag ngayon ng Diyos, nakita niya na siya ay ready na. Nakita ng Diyos sa kanya na siya ay reliable na. Amen? Amen. Sa istoryang ito. Now, gusto kong tumuloy na po tayo sapagkat dito na ang istorya. Balikan natin ang istorya ni David. So, unang dapat nating maunawaan, God's choice is preordained and timed. Ang Diyos, pinili ka niya. Kung ano man ang pagtawag niya sa iyo, hindi ko alam, tanging ang Panginoon lang ang nakakaalam nito. Pero gusto kong unawain mo, pagka ang Diyos ay nangarap o nagplano sa buhay ng kanyang anak, matindi. Okay? Matindi. Ulitin ko, walang bagay na nangyari sa atin kung bakit ka nahiwalay sa asawa mo, kung bakit nangyayari yung mga sitwasyon na ito, na hindi na tinatanong mo na, bakit kung kailan ako naging mananampalataya, ganito ang nangyayari sa buhay ko. Those are stages. Nothing happens by accident. It's all under the purpose of God. There is a greater, bigger, larger plan of God para ito ay mangyari sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Okay? Gusto kong isipin yung mabuti ito sapagkat, okay, ito ay makapagbibigay sa atin ng encouragement. Kasi masyado nating pinagbabasihan ang mga pangyayari sa buhay natin at sinasabi natin, siguro, hindi ako pinili ng Diyos kasi nangyayari sa akin to eh. Amen? Amen. Now, the second choice, okay, ng Diyos, kung paano siya pumili, on how we choose a person para gamitin niya, God's choice are often opposite to human reasoning. Okay? To man's reason. Wag ninyong isipin na kung ano yung gusto mo, the way na ikaw ay pumili, ganun din pumili ang Diyos. Wag mo isipin yan. Kadalasan, often, ang pagpili ng Diyos, kontra, okay, opposing, against, sa pagpili, paraan ng pagpili ng tao. Balikan po natin istorya sapagkat nandito na tayo sa panahon na hinarap na ni Propeta Samuel yung 7 anak ni Jesse. Nakausap niya si Jesse, tapos kinausap niya yung 7. Okay, 7 yan. Okay, anong sabi ni Yahweh? Iano mo sila, bigyan mo sila ng gumawa ka ng holy sacrifice para dito sa mga anak ni Jesse. Okay? So, 7 yan dyan, wala pa doon si David. So, naipag-pray na niya sa holy sacrifice yung 7 at saka si Jesse. Wala si David. Okay? So, tingnan po natin ngayon ang istorya. Balikan natin. Let's read verse 6. When they arrived, dumating na si Samuel sa bahay ni Jesse. Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. Okay? Nakita niya kaagad, no? Pinatayo lahat yung mga anak ni Jesse. Pagkakita niya kaagad kay Jesse, okay? Ang matandang propeta, nakakita niya sa anak na panganay, kay Eliab, sabi nga nun, surely! Okay? Ganda ng aking sound system. May ano pa, BGM pa, kumukulog. Sabi niya, sigurado na ako. Nandito ang presensya ng Diyos. Sigurado ako, ito ang pinili ni Yahweh. Okay? Okay? Now, nung sinabi niya yon, mga kapatid, sabi niya, sigurado na ako. Sumagot si Yahweh sa kanya. Binulungan siya. Sabi po doon sa verse 6, sa verse 7, ito. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. Wow. Alam po ninyo ibig sabihin ng Eliab? Sa Biblia po, lalo na sa Lumang Tipan, may mga meaning po ang pangalan.
At dahil dito sa mga pangalan nito, makikilala niyo ang kanyang karakter o kanyang itsura. Ang ibig sabihin po ng Eliab, God is Father. Now, kung gano'n ang pangalan, ang gano'n ang meaning ng Eliab, God is Father, makikita po natin, actually yung Father na yun is capital F. Ibig sabihin, ang Diyos ay ang Ama. Okay? Meaning to say, makikita natin dito sa pagkatao ni Eliab, meron po siyang leadership at pwede siyang maging ama ng Israel. At yun ang parang nakita ni Samuel kay Eliab. Wow! Ang sabi po nga ng salita ng Diyos, pagkakita niya kay Eliab, sabi nga niya si Eliab daw po ay matangkad. Kaya sabi ni Lord, huwag kang ma-impress sa tangkad. Okay? Do not consider his appearance or his height. Okay, sabi niya ganun, huwag kang ma-impress sa kanyang tangkad at saka sa kanyang itsura. Kasi biglang sabi, ang lakas ng dating nito ah. Okay? Eliab. Okay? Pinakapanganay, matipuno. Sabi na, ikimin. Alright? So, yun po ang sabi ng salita ng Diyos. Again, nagsalita po si Yahweh. Sabi niya ganun, huwag siya... Okay, ano ba yan? Medyo... Sobra na yan. Okay? So, ang nakita po natin dito mga kapatid, pagkabulong sa kanya ni Yahweh, sabi niya, hindi yan ang gusto ko. I rejected him. Sabi niya, nabulat si Samuel. Sabi niya, Lord, surely good specimen ito. This is a fine specimen. Okay? Good looking. Maaari sabihin natin ay tall, dark, and handsome. Okay? Well, alam po ninyo, mga kapatid na ito, magkakapatid na ito, mga sundalo po ito ng Israel. Mamaya makikita natin, no? I-share ko sa inyo kung paano nangyari doon sa laban ng kay Goliath. Pero tingnan po natin mamaya yun. Gusto ko yung maintindihan natin dito, okay, na siya po ay talaga namang may sinasabing lalaki. Okay? And sa istoryang ito, mga kapatid, sabi po ni Samuel sa Lord, paano kaya? Eh, sabi naman ni Lord sa kanya, kausapin mo ulit yung mga susunod na kapatid. Sumunod naman si Abinadab, sabi po doon. Okay? The Lord does not look, pero sabi niya, nag-explain muna si Yahweh rito. Sabi ni Yahweh, ito ang paraan ng aking pagpili. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Andyan ba kayo? Amen. The Lord looks at the heart. Then Jesse called Abinadab and had passed in front of Samuel. But Samuel said, the Lord has not chosen this one. Si Abinadab, ang ibig pong sabihin niyan, my father is noble. So, well, lumalabas dito na si Abinadab, siguro siya yung paborito ni Jesse. Okay? Ng kanyang tatay. Okay? The father here is small letter father. F. Okay? So, maaaring nung pinasa niya, ito, akin to, ito, favorite ko to. Okay? Sige, ano masasabi mo dyan, Propeta Samuel? Ang sabi ni Propeta Samuel, hindi siya. Okay? Pangatlo ay sino? Si Shammah. Okay? Sabi pong gano'n, Jesse then had Shammah pass by. Ang ibig sabihin, ano po ba yung ibig sabihin ng Shammah? Ang ibig sabihin niyan, astonishment. Ibig sabihin kapag nakita mo siya, wow, mapapawaw ka. Astonishment. Yan ang ibig sabihin niya.